Welcome, Automotive Icon, Bernard Magnaye, Sir Carl, JP, Jerly, Jomel, Sir Jude, Miss Mary, Mary Grace, Sammy, Winnie, Miss Zarita, Mr. Manuel Lerma. Magandang gabi sa inyong lahat. Let's wait for others na pumasok. And we still have 1 minute left. How are you doing, guys, so far? Learning? Learning ba? Alright, welcome Rash. Bagong pasok. Alright. Wear ko lang itong aking eyeglass. Ayan naman siya. Yun. Welcome everyone. Let me mute all. Yan. Alright, so I'm gonna share my screen. Recording naman na tayo, no? So welcome dito sa ating day 5 ng 5-day Facebook Ads Challenge. I hope you learned something in the last 4 days. And in today's lesson, we're going to be talking about the Facebook Ads Calculator. So, on time tayo. Diretso na yan. And if you guys can visit this forum, nandoon po yung Facebook Ads Calculator po natin. So if you click here, forum, send ko po dito. Ito po yung pwede nyo i-save itong link na ito. If anything, if you have any questions, you can just post it here, no? Ito na yung iba ng mga nag-post na sila dito. So, nire-replyan ko po yan via message lang or text or via video. Kamukha nito ni, kunyari ni ano. Ang tanong dito ni Sir Joseph, yung unable to add Facebook page in business portfolio. So sinagot ko siya ng video. So nandito yung comments ko. You can follow this post. Ito yung reply ko sa kanya or you can watch this video. So mareredirect kayo dun sa YouTube na video. And ayan. So sinagot ko siya in video response. So yung kaya namang sagutin ng ano, ito pwede ko i-link dito, pareho lang din yon. So yan, mareredirect kayo dun sa mismong post. Okay, then dito mismo sa ano, sa forum na binigay ko sa inyo na link, yung nandiyan dyan, dyan sa link na binigay ko, nandito rin mahahanap ninyo yung Facebook Ads Calculator. Yung pinakita ko sa inyo last time. Ayan, medyo malakas yung ulan dito sa amin. I hope hindi masyadong malakas yung ulan sa inyo dyan. Sige lang. Anyway, so and then the 100 pesos Facebook Ads strategy nandito rin. Hanapin natin yung calculator. Kapag madami na dito, you can just filter them out. If you want to search calculator. Ayan, lalabas po siya dyan. Enter mo lang. Ito na siya. Okay? Facebook Ads Calculator, pag kinilik mo yung download, mapupunta ka dun sa mismong sheet. No? Then, hindi nyo pwedeng i-edit ito, guys, sa end po ninyo. Kailangan nyo pong i-download siya. No? Kailangan nyo i-click yung file and then i-click nyo yung download button. Download via CSV or comma-separated values. Pag dinownload nyo po yan, mawawala yung auto-compute po niyan. May auto-compute po kasi yan. Kamukha nito, may auto-compute. So, you need to, anong tawag dito, ipasok ulit yung computation kasi, tawag dito, mawawala tong computation na to. So, nandito yung formula sa column E. So, B1 divided by B4 times C4. So, I'll give you an example, equals B1, nasan yung B1? Ito yung B1. Divide it by B4. Ito yung B4. Times, yung times po is asterisk, no? Times C4. Asan yung C4? Ito, yung C, tsaka 4. So, dapat 40,000 yung
40,000 yung makikita niyong formula diyan or yung total number. Di-delete ko 'to para makita niyo lang kung paano ginawa. Para at least nandiya-diyan na siya. So, automatic na 'yun magiging, auto-compute na siya. Okay? So, let me ask you guys, sino dito nasa Zoom, anong industry kayo? Let me stop sharing first. I-unmute ko muna kayo. Sinong unang gustong magpa-compute? Let me know. Ayan, si Jomel Food. Sige, mute all ko muna ulit. Yes, and then i-unmute ko si Jomel. Sige, Jomel, Sir Jomel, go ahead. Hello, Coach. Narinig niyo ako? Wait lang, i-switch ko lang sa speaker kasi ang lakas ng ulan dito. Switch ko lang yung speaker ko. Mag-headset ako. Hindi ko marinig eh. Speaker, USB audio. Sige, magsalita ka nga. Hello, Coach. Ayan. Rinig na kita. Sige, go ahead. Ano mo, food, no? Opo, Coach. Nasa kami, food business. Supplier ng mga croissant, mga tinapay na frozen. For I coffee, see. saka milk tea shop, tapos mga catering, mga ganun. Okay. So, para may website ba kayo o pure messaging to? Pure messaging pa lang, Coach. Pero bala ko Okay. mag-upgrade sa website. Okay. Sige. Tawag dito, tapos may delivery system din kayo, tama ba? Via Lalamove lang. Hmm. Tapos kasi kami, naka-base kami sa Cavite. Tapos kapag mga parting norte na, via bus cargo. Tapos kapag Visayas, Ah, Mindanao, naman siya, via air cargo. tumatagal 'yon, yung croissant na 'yon. O sa bagay, ano naman 'yun Ano eh, po, no? with ice pack, tapos more likely hanggang 1 day delivery lang siya. Tapos siya, pick up point to pick up point. P2P. Mm. Ah, sige, anyway, saan ko ba siya makakategorize? Parang pasok din siya sa e-com kasi eh. Pwede, Coach. Ipasok din siya sa e-commerce eh. Yeah, e-commerce. So, how much are you already spending, sir? Last Per month, month? nag-start ako ng 7,000. Ngayon, 7,000. ngayon nag-scale up na po ako kasi yun, medyo okay kasi yung sa 7,000, kasi napanood ko na yung video niyo, sinubukan ko siyang computin. Mm, So, kasi first, nag-start pa lang kami last month, September 2. Tapos I nag-run ako see. ng ads. Yun, kaya kahapon po, di ba sabi ko, papatay-patay yung ko. Tapos araw-araw ko siya binabarel, yung load. Kasi, Wag. Wag yun, oh, matrabaho yun. Tsaka mauubusan ka ng fund doon. So, kailangan mag-set ka na ng fund for the whole week. coach, Wag yun wag po kasi. mong wag mo antayin maubos yung fund mo kasi nagfa-fluctuate yan daily. Oo Okay? nga, coach. Maybe. So, So okay. yun, pero ngayon, coach, nasa na ako. So nung nabanggit mo sa akin yun, so whole week ko na siya ginawa. Mm. Tapos kahapon din pinag-uusapan na natin, coach, yung sabi ko, 'di ba, yung magma-merge, yung may recommendation si Facebook. Mm. Tapos Wu- kagabi biglang nag-merge siya nang wala akong ginagawa. Baka may nagkaroon ka ng automated rules na parang hindi ka aware. Mm. May napindot ka, hindi yun magme-merge kung wala kang napindot. Mm. May So, napindot ka doon. pero yung sinunod ko na, coach, ngayon kasi nag-adjust na ako ng budget ko. Mm. Ginawa ko na siyang 500. Dalawang ad set kasi yun eh. 500 each, so 1,000 a day na ako. Kasi simula Yun. kagabi. Okay. So, compute natin yung yung sa industry mo. E-commerce croissant. Ayun yung pronunciation. Ewan ko kung tama yung Oh, pronunciation. mahirap bigkasin kaya Ah, tintigas na lang. croissant na lang, croissant. Okay, sige, Pinoy tayo eh. So, let's assume na meron kang 10,000 pesos for the whole month of October, no? Then, titingnan mo lagi diyan yung CPM mo. How much Facebook is charging you per 1,000 impressions? Kasi you have to remember, this is the first metric na binabayaran mo kay Facebook per 1,000 impressions. Okay? Sa bawat 1,000 impressions, ilan yung kina-charge sa'yo? Magkano yung kina-charge sa'yo?
Nakita naman natin kahapon kung paano natin i-align yung mga reporting columns. Meron dong CPM na in-specify ko. Tingnan nyo yung column na yung how much are you paying. Dito sa Pilipinas, ang average cost per 1,000 impressions is between 250 pesos to 350 pesos across all industries. Okay? But there are industries that are highly competitive na kukonti lang yung audience, kukonti lang yung anong tawag dito? Yung it's either kukonti yung audience or marami yung nagbibid. Ibig sabihin marami kang competitor doon. Okay? Maliit na Coach, yung saan nakikita yung coach? ha? Sa CPR? Sa cost per result? Yung alin yung Yung ano, yung binabanggit mo ngayon? um doon sa number of audience, yung audience size mismo, ito. Yung audience size, wait lang. Ay, okay po. Share lang ako ng screen. Hanap lang ako ng ad account na malinis. Ito. So, share ako ng screen. Pag maliit yung audience size, halimbawa, pag pumunta ka ng leads or sales, halimbawa, continue. Okay. Punta ng ad set level, makikita mo dito na pag nag-switch to original audience options ka, switch. Let's say, ano yung mga maliliit na audience. Halimbawa, veterinarian. Veterinarian associate or vet. Halimbawa, ito job titles vet. So, ibig sabihin, sobrang liit niya. Tingnan mo, estimated audience size unavailable kasi sobrang liit niya. Oo. So, pag tingin mo dito, halimbawa, veterinarian small animal. Ayun, walang lumalabas na audience size. Field of study, veterinary, ayan, hindi lumalabas. Pero pag halimbawa, let's say, interest niya is dog. Malaki audience size nito, animals. Ayun, lalabas agad 22 million to 26 million ang estimated audience size niya. Ibig sabihin, kapag meron kang tina-target na specific na group of individuals doon sa ads mo at maliit lang yung audience size na yon, malamang sa malamang ang CPM noon mataas. Bakit? Kasi sobrang liit lang nila, ang demographics nila doon sa targeting, hindi siya ganoon kalaki. Okay, ibig sabihin noon, most probably madami kang competitor doon. Pag madami ang competitor mo doon, tataas ang CPM mo. Gets? Copy, coach. Okay, so balik tayo dito sa calculator natin. So, ibig sabihin, kung meron kang ganitong amount na cost per 1,000 impressions, average 250 pesos per 1,000 impressions, yung 10,000 mo, kayang makapag-generate ng 40,000 impressions yon. Okay? Out of 40,000 impressions, dahil messenger campaign ka, let's assume na merong 350 na pumasok na messages. Okay, that means, ang cost per message mo is around 28.57 pesos. Okay, pag tumaas to, halimbawa, pumasok ng 450, bababa yung cost mo, magiging 22. Pag tumaas yung number of messages mo, ibig sabihin maraming nag-i-inquire, mas bababa yan. So, assuming lang, 350 to, balik tayo dito, then this is your average cost per message. Out of 350, ang ideal na conversion rate mo dapat is at least 1 to 2% of the 350. Ibig sabihin, kung meron kang pumasok na 350 times, let's say, 2% na lang, 2%, dapat doon may nabentahan kang 7. Okay, doon sa 350 na nag-message sa'yo. So, assuming lang na, ito nga, 7 na yung bumili sa'yo, ibababa mo yan dito, 7. Okay. Now, magkano yung croissant mo? Ano, coach, meron akong 450. Ano yun? One pack siya. Iba-iba kasi siya eh. Pero sa croissant muna tayo, 450, coach. Okay, 450. So, pasok natin 450.
Ibig sabihin naman, sir, kung 7 yung na-convert mo, tapos average order value ng 7 na yun is 450, ang revenue mo is 3,150. Negative or positive? Negative, coach. Negative. 10,000 yung nilabas mo, tapos ang bumilik lang sa'yo is 3,150. Ibig sabihin, ang return na ad spend mo is 0.32 lang. Paano ko kinompute? Ibig sabihin, 3,150 divided by 10,000, ayan o, 0.31 or 0.32 round off. Okay? Now, magkano yung average, magkano yung customer acquisition cost mo? That's, tama ba itong computation dito sa baba? So, 10,000 divided by 7. So, yan, tama. 1,428.57. Ibig sabihin, it would cost you 1,428.57 to acquire one customer. Paano ko ginawa? 10,000, nilabas mo na total ad spend, divided by 7 yung customers na nakuha mo. Ito yung binabayaran mo kay Facebook para makapag-acquire ng bagong customer. Mahal, no? Mahal, coach. Okay. Now, ganito ang pwede mong gawin. Dahil nakita mo na negative ka, 3,150, anong pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin is dapat mag-increase yung conversion rate mo. Hindi lang siya dapat 1 to 2%. Dapat umakyat to ng at least, let's say, 10%. No? Sa 10%, halimbawa 10%, lagyan natin ng 10% ito. So that's gonna be 35 customers. Babagsak natin to dito, 35 customers. Ayun. Ibig sabihin pala, para magkaroon ka ng positive na ROI or halos mag-break even ka man lang kahit papaano, kailangan mo ng 35 customers para mabawi mo yung 10,000 na nilabas mo. Make sense? Yes, Dapat coach. maka 35 ka na customers with an average order value na 450 para magkaroon ka ng revenue na 15,750. So may positive ROI ka na ngayon, 10,000 yung nilabas mo, kung kukumpitin mo, meron kang 5,750 na sumobra doon sa nilabas mo na 10,000. Now, kapag ganito yung scenario, ibig sabihin positive ka na, let's assume nag-break even ka na dito, then you should be asking yourself, how much are you willing to spend or to acquire a lead, a purchase, or a message? Ngayon, kung napatunayan mo na it would cost you 28.57 pesos per message, no? Ibig sabihin, kailangan mong ma-determine yun sa sarili mo. Am I going to pay 28.57 per message in order for me to become profitable or not? If the answer is yes, go ahead. This is the amount you should be willing to pay for every message na pumapasok. Now, sobrang taas ng 10%. Parang sabihin mo sa sarili mo, parang suntok sa buwan to na out of 350 na messages, may magko-convert na 10%. Babaan natin. Gawin natin 5%. Obviously, magiging 17.5 or around of natin 18. So, magne-negative ka, 8,100 na lang. Tama? Ngayon, Yes, coach. dahil bumaba yung conversion rate mo, anong papataasin mo? Number of messages. Ibig sabihin nun, kung 350 messages ka lang before, kailangan umakyat to ng mas mataas. Let's say, 550 messages per sa loob ng isang buwan. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo is 18.18. O, round up mo na, 19 pesos. Sa 19 pesos na sa 550 messages na yon, same conversion rate na 5%, nagkaroon ka ng 27 customers. So, tataas din to. Or 28 customers. Ayun. So, halos mag-break even ka na. Nakuha. Then, tingnan mo. Ito, Sige, go ahead. kapag ito yung realistic na computation, ito kasi minanual ko lang, coach, bago ko na, kasi nung napanood ko yung video mo, so sinubukan ko siya, inaral ko siya ngayon. So based sa ano ko, sa data na meron ako from October 1 to October 11. So itong computation mo, coach, is monthly, right? Yes. Monthly, oh. Since wala pa siyang, hindi pa siya tapos. Ngayon kasi is last month kasi ang naging computation ko is nasa, let's say, nasa 7, kunin ko lang yung notebook ko, coach.
Sige lang. Last month kasi coach, nagsubo ako mag-ads Mm. mag-ads ng 7,600. Mm. Tapos nagkaroon ako ng sales na 100. Kaso hindi ko na monitor yung number of customer eh. Ang nangyari, kinumpute ko lang siya sa sales ko na 161,180. Yun ang nagiging problema ng nagiging problema ng mga nagbebenta online or yung messaging campaign kasi eh, kumbaga wala silang idea ilan yung pumasok na customer, ilan yung nag-message, kailangan mo ma-compute yun eh. Kasi doon ka lang magkakaroon ng idea kung magkano yung willing kang i-bid per message. Dapat bilang mo yon. Bilang mo yung pumasok na messages, bilang mo yung bumili doon sa Mismo bumili nag-message. sa nag-message, dapat alam mo yun. Mm. Okay? Meron akong training na binigay doon mismo sa forum natin para matrack mo yung messages. Punta ka doon sa forum, tapos panoorin mo tong saan na yun? Ito, how to use MSAT, Messaging Sales Attribution Tracking on Facebook Ads. Panoorin mo yan para malaman mo kung saan galing yung benta mo. Okay? So, Okay. free training yan, free resources yan para sa inyo. So, panoorin nyo yan para matrack ninyo kung saan nanggagaling yung sales ninyo. Okay? Next. May follow-up question ka pa, sir? Yun lang coach kasi normally nga. Ngayon naman kasi nag-positive ako, nasa 7,000 na yung ad spend ko from October 1 to 11. Tapos nag-sales na ako ng 86,000 agad. Ayun. Positive Kaso yun. nga lang, kaso nga lang, kasi nung chine-check ko na yung mga nag-message sa akin, yung iba may previous conversation na kami. So ang nahirapan ako i-monitor ngayon, yung new acquired customer ko dun sa ad spend na binabayad ko. I see. So, 86,000 divided by 7,000 na total ad spend. Ang ROAS mo doon, 12.28. Mm. Gets? So, ito ibig sabihin, 12 beses bumalik sa'yo yung total ad spend mo. Oo nga coach eh. Kasi nung Okay? nakaraan din, ganun din 7 times naman ata yun. Ayan. So, scaling, pwede ka mag-scale na dyan. Ngayon, para mas malaman mo kung saan ang gagaling yung benta mo, ito. Ito yung the best na training na maibibigay ko sa'yo para masundan mo kung sino-sino yung mga nagbumili na at yung mga hindi pa. Copy coach. Okay? So, yun. Nasagot natin yung... Ito guys pala, yung kay Sir Jomel ba? Yes sir, Jomel. Yan. Yung kay Sir Jomel, applicable din po ito sa lahat ng e-commerce na nandito. Okay? So, next natin is okay na ka, Sir Jomel? Okay na po coach, thank you. Alright. Sige. Automotive icon. I will miss this webinar. Very helpful. Thank you, Coach, and highly recommended. And maraming salamat po, Automotive Icon. Hindi ko alam kung ano pangalan mo, pero sige. Si Automotive Industry. Sige, i-mute kita. Ask to unmute. Ayan, sige. Pwede ka mag-unmute. Sige po. Hindi ko alam kung sir o ma'am eh. Hindi kita marinig dito. Hello? Naririnig ba ako? Hello? Automotive icon. Ask to unmute. Ay, hindi. Si Rush pala to. Ayan. Hello? Check, check. Mukhang wala kang audio. But anyway, so ganito lang yan sa I can hear you. Naririnig mo ko pero hindi ka namin marinig. Wala ka yatang audio. But anyway, gusto ko maintindihan kung ahente ka ba, may sarili ka bang automotive shop. Yun yung gusto ko muna maintindihan bago kita kumputan, no? Sunod ko muna si Johnny Lin.
Rubis, Coach. ayan, sino yan? And coach si Automotive Icon, sorry. Ay, sir, yes, go ahead. Yeah. Wendell Coach yung name ko. Yan. Automotive Icon Coach is our company name. So we are from Mm. the automotive industry. Okay. Anong binibenta niyo, sir? Mga sasakyan, coach. Second hand? No, brand new. Brand new? Commercial, passenger vehicles. Passenger vehicle. Okay. Kayo po yung may-ari o ahente? Marketing head, coach ng buong Auto Icon. Okay. So, ganun pa rin yung magiging computation. Pero this time kasi, profit margin na yung pag-uusapan dito. By commission ba kayo or by profit margin? By profit margin. Okay, profit margin. So, give me a, kasi dati rin ako sa automotive, dati ako sa Toyota, ahente ako. So, per commission naman kami. So ngayon, give me a specific unit na pag-uusapan natin ngayong gabi. Sige, coach. We focus lang on one brand under GWM. Do you need the model name, coach? No need, basta yung ano lang, yung anong tawag dito, yung profit price? margin, yung price tsaka yung profit margin na makukuha mo doon. Okay, the one model costing ng 1,908,000. 1,908,000. Okay. So, Yes. yun ang ipapasok mo sa AOB mo. Okay. 1,908,000, 1, 2, 3. So, yun ang AOB mo. Okay? Now, when you run a campaign, and, by the way, dun sa 1,908,000 na yun, magkano ang profit margin doon? We less lang, coach, yung 6% nun. That's the margin cost natin from distributor. Less 6%, so ibig sabihin 1,908,000 minus 6%? Yes, coach. 6%. So, meron kang profit margin na 1,793,000. Tama ba? The other way around, coach. Yung pinaka 6% lang. Okay. Wait lang. So, 1,908,000 times 6%. Ito yung kita nyo. 114. Yes. Okay. So, 114. Magkano yan? 114,480. 114,480. Okay. So, ibig sabihin, kung naglabas ka ng 10,000, specifically, ang focus product mo, itong isang unit lang na to, wag na natin pangalanan kung anong unit yun. Basta amounting to 1,908 yun. So, ibig sabihin, kapag naglabas ka ng 10,000 for the month of October 1 to October 10, and then giving the same scenario na 250 ang average cost per 1,000 impressions, kasi yun ang average na nakikita ko. So, depende yung kung ano yung actual mo. Palitan mo lang yung CPM. Tapos ito yung magiging number of impressions mo. Now, doon sa total number of messages mo na pumasok, ganun pa rin kung magkano yung pumapasok na average cost per message mo. Then, ideally, doon sa number of messages mo na yon, dapat mag-convert ka doon ng at least 1 to 2%. Kung 550 yung total messages mo for the month of October, dapat at least 1 to 2% of that mag-convert. So, dahil ito ay kotse, di ba? Or sasakyan, I don't think na magkakaroon ka ng, ideally, I don't think na magkakaroon ka ng 27 customers. Agad-agad. Yep. Dahil alam ko yung industry na yan. Let's be realistic sa 1% na lang. So 5 pa rin yung lalabas. So pinaka-realistic na lang 1 na lang. Sige, 1 na lang, 'di ba? Yun yung number na convert mo. Ibig sabihin nun, ang gross mo doon is 1,908. No, bumalik yung revenue mo 1,908. May ROAS ka na ang tawag dito, may ROAS ka na 190x return on ad spend. But if you take the profit margin into consideration, kumita ka ng 114. So ang actual ROAS mo doon is 114, 480 divided by 10,000. Yan yung actual ROAS mo, 11x, 11.44x. Ibig sabihin nun, it would cost you 10,000 pesos to acquire this customer.
So now imagine mo kung dalawang customer ang nakuha mo, ang customer acquisition cost mo will also drop to Mhm. from 10,000 to 5,000. Mhm. Ibig sabihin, it would cost you 5,000 pesos to acquire 2 customers because you're Mhm. able to convert 2 customers out of 550 messages. So positive, negative, Positive. positive. So ibig sabihin nun, dahil positive ka, scalable na yung business mo. Mhm. Dahil Mhm. hindi ka naman at loss. Dahil maka-convert ka lang ng isa, shoot ka na. Positive ROI ka na. Yes. Make sense? Yep. This goes to similar industry like real estate, anong tawag dito? Financial advisors, any service industry na mayroong mataas na profit margin or Mhm. commission-based. Yeah. Gets? So, ganun lang siya kasimple in terms of messaging campaign. But on the website, kung meron kang website, kailangan mong ma-determine na dapat ang click-through rate mo is between 1 to 2%. Ibig sabihin ng Mhm. click-through rate, the percentage of people who click your link papunta sa landing page or sa website mo. So Mhm. halimbawa, kung meron kang 40,000 number of impressions, at least 1 to 2% of that number of impressions click your link. So Mhm. that would give you about 800 link clicks. Okay? Out of 800 link clicks, kung meron kang website conversions na between 1 to 2%, that would give you 8 customers or conversions. But again, we Mhm. are trying to become more realistic. Then out of 8 na yon, ibagsak natin sa 2, realistically speaking, positive ka pa rin. Yep. Gets? Mhm. So, yan, scalable na po yun pagka ganun. Especially kung meron kang profit margin na ganito kalaki. So, Yeah. imagine mo na lang, sabihin mong 100,000 as malinis na. Mhm. Yun. Mhm. Okay? All right. Thank you, Coach. All right. So, next natin is si Sir Nilo, si printing business, Johnny Lin. Medyo mababa ang average order value nito kasi meron ako naging client na printing business din. So, kailangan mong anuhin dito, Ma'am Junilyn. Madami kang kailangan i-consider dito. Ah, mag teka, i-unmute muna kita. Junilyn. Ba't hindi kita makita rito sa ano? Wala ka na ba dito? Hindi kita makita. Wala. Lumabas na ba? Junilyn. Umalis na. Si next natin si ano. Yung printing business kasi medyo madugo yan. Dahil marami siyang price points involved na anong tawag dito, maliliit na, ba't naglo-lower hand ako? Okay. So next natin is si Nilo, si Sir Nilo. So Sir Nilo, pareho lang kayo. Sa real estate, halos similar lang. 10,000 naglabas ka, naka-generate ka ng 40,000 impressions, ilan yung pumasok na messages sa'yo, magkano yung cost per message mo na binabayaran, ilan yung na-convert mo. So ideally, dapat meron kang 1 to 2%, pero since real estate yan, let's be realistically speaking, dalawa yung na-convert mo, magkano yung commission mo? Let's say, ang commission mo, sino to? Si Nilo. Magkano ang commission mo, Sir Nilo, on the average? Hello, good evening, Coach. 2.5%. 2.5% of the unit price. Yes po. Okay, magkano yung unit price na malabas? Starting at 2.1. 2.1 million. 2.1 million times 2.5%. That's your commission. 52,000, tama ba to? Yes. Okay, so yun ang average order value mo ilalagay.
Pero 52,000. less ano pa yan, coach, kasi may hati pa yan sa broker. So magkano magiging net nito kung sakali? Yun, hindi ko pa na-compute. Wala pa kasi ako ano eh. Ah, Actually, bago lang po ako. I Magpa see. 5 months pa lang po. Okay. And then I So, started running ads this September and end of last week ng September. okay. So let's assume na 52,000, no? Ano na tawag dito? Although may mga deductions pa yan. Sige. Let's assume na 50,000 or 52,000. So ganun pa rin, naglabas ka ng 10,000, you were able to acquire 350 messages. Out of 350 messages, ideally meron kang 1 to 2% conversion rate. So probably mga tatlo or dalawa. So realistically speaking, dalawa. Kung dalawa yung na-convert mo, that's gonna give you 104 na total revenue. Okay, kasi ito may multiply mo lang yung 2 sales mo times 52 na commission mo per let's assume na yung 1 unit na yon is nakabenta ka ng same unit dalawa. So that's 104,000 revenue. Then ang return on ad spend mo is 10.40x. Gets? It would cost you 5,000 pesos to acquire 2 customers. Okay, so yun yung benchmark, coach, yung 10,000 talaga. In a month ba yan? Okay. Hindi itong 10,000 na to hypothetically ano to random number na binigay ko depende sa magiging budget mo. Pero ideally kapag nagte-test ka ng campaign mo dapat at least 10,000 pesos ang uubusin mo sa testing campaign mo. Wala ka pa sa scaling ha. Hindi ka pa nag-i-scale dito kasi yung iba nalalaki na sa 10,000. Guys, maniwala kayo sa akin. Testing pa lang 'yan o baka hindi pa yan wala ka pang mas solid na data diyan. Yes, Okay? yes, coach. Kasi kaya nga ako nag-enroll kasi Ah, parang umabot na ng 6,000 yung ano ko eh. wala pa 'yon. Wala pa sa Oo. ano 'yun. Pero Sabihin ka yung setup ko kasi parang hindi tama. Kasi ah, nasa ano ako eh, in engagement yata yun. okay. So binigay ko na sa iyo yung setup sa day 3, panoorin mo na lang and then you can follow that steps. Okay? So, but I'm not saying na yung engagement hindi mag-work. Keep optimizing it kung nakakakuha ka ng results and that's it. I mean, you keep optimizing what's working. Oh, Okay? si coach. Pero yung ano ko sana eh, yung setup ng ano, kasi may landing page ako, may nag-research kasi ako, so may ginawa akong landing page. Hmm. Yun nga eh, hindi ko pa nagamit kasi Ano pong landing page ang ginamit niyo? yung funnel pie po. Funnel buy. Okay. Yun. So, meron tayong meron kaming bi-monthly coaching calls 'yun. Kasi itong anong tawag dito? Itong 100 pesos Facebook ad strategy, funnel buy ang alamanan. Ang ang ginamit ko dito is funnel buy ito. Yung 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? So, for those of you guys na interested for tomorrow kasi meron kaming bi-monthly coaching calls, you can join either of these courses, yung expert level or yung 100 pesos Facebook ad strategy. Iba Okay? yung dinownload namin, ano, dinownload ko, coach, yung 100 piso Facebook ads din, yung sa forum. Ano pa? Yung sa forum na 100 pesos din. Ano lang yun? PDF file lang yun. Okay. If you want to learn it live, ito ba yung sinasabi mo? Yes po. PDF file lang to. So if you want to learn it live, so nandoon sa bi-monthly coaching calls natin, live. Okay? Next, may questions ka pa, Sir Nilo? So far, wala na, coach. Okay. So yun lang ang magiging magiging computation. Miss Mary Grace, kung 2.1 million ang total contract price, ang total com niyan is 38 lang po, less yung tax diyan. Magkasama ba kayo, Miss Mary Grace? Ni Sir Nilo? Mary Grace Saratan. Ayan, pwede kitang i-unmute.
Good evening po. Hindi po kami magkasama, pero kasi nabanggit niya is 2.5 yung commission niya. Then, kung tatanggalan kasi kung 2.1 po kasi yan, na Hmm. TCP, tatanggalin po dyan yung miscellaneous fee na 10%. Then, po, this Ah, 10%, tatanggalin, dun kukunin yung ano niya, yung 2.5, dun i-compute. Then, tatanggalin yung iba 18% eh. So, more or less, ayan yung magiging kita niya. magiging 38,745 something. Okay, okay. Thank you so much for giving us the inputs ng computation. Yun. Appreciated Miss Mary Grace. And sino pa next natin is Jomel. Coach, paano pala scaling ko nun? Tapos nasa magkano dapat ang CPM ko para malaman ko when to stop and scale the ads? Paano ang scaling mo? 20% of the existing budget mo. Let's say 1,000 pesos ka na per ad set. Di ba sabi mo 500 isang ad set tapos 500 isang ad set. So 20% increase ka. No, ibig sabihin kung 500 yung ad set mo na yon times 20%, so magi-increase ka ng 100 pesos. Ngayon mag-increase ka ngayon tapos after 3 days mag-increase ka ulit. Okay? So, yun po yung gagawin po ninyo para hindi magulo yung minsan nasisira yung algorithm pag binibigla mo. Pero kung nagagawan mo na po siya ng every 3 days, yes, every 3 days lagi. So, kung nagagawan mo siya ng anong tawag dito ng create order, makikita mo kasi yun doon sa sa reporting column na nakalagay doon yung anong tawag dito, yung number of purchases. Okay, so yun po yung gagawin ninyo para anong tawag dito, magkaroon po kayo ng stable na campaign, no? Para anong tawag dito, dire-diretso po yung nyo, yung scaling po ninyo. Sir Nilo, pwede makahingi ng copy ng calculator. Punta lang po kayo sa na-send ko na po diyan sa kanina sa anong tawag dito? Sa GC po natin. Punta lang kayo sa forum. Okay. Pag pinunta nyo kasi yung website ko, yung digitalhomey.net, makikita nyo yun dito. Tinype ko na dito calculator. Ayan. Send ko po dito ulit Ayan, pwede nyo gamitin ito. Ayan. Okay? So pagka ida-download nyo po yan kasi hindi mawawala po yung mawawala po yung auto-compute na to. Tapos i-recompute nyo na lang. No? Tanggalin natin to. Yan. Tapos kung hindi nyo nandito lahat ng metrics. How to compute the metrics, amounts, CPM, amount spent divided by total number of impressions, CTR, link clicks divided by number of impressions, CPC, ayan. Nandiyan dyan lahat ng metrics na kakailangan ninyo. Customer acquisition cost, cost of sales ng end marketing divided by number of customers acquired. CPA, cost per action, number of through plays, number of leads, etc. Okay, so I hope marami kayong natutunan in the next 5 days. No, affiliate coach, depende po yan yearly season. Magkano yung average order value ng affiliate product na binibenta mo? Ito yung sa affiliate, no. Ito yung medyo problema sa affiliate. Kailangan kung nasa affiliate ka, Miss Jerly, dapat alam mo kung magkano yung profit margin mo doon, magkano yung affiliate commission mo doon. Kasi kung ang affiliate commission mo doon ay sobrang baba, say for example, let's say, bigyan kita ng idea, Miss Girly, 30%. Okay, magkano yung price ng product, Miss Girly? I-unmute kita ngayon para Ayan, magkano yung price ng product? Pwede kang in-unmute na kita. Makaka-receive ka ng ng notification sa mo. Ask to unmute. Okay? Magkano yung presyo ng product?
Nandiyan ka pa ba? Parang iniwan na tayo ni Miss Girlie. Hello po. Ay, lalaki pala. Sorry. Aba, go ahead. Sir, magkano yung presyo ng product? Tignan ko lang po na na-close ko kasi. Okay. Sige lang. Kahit rough estimate ng product para lang meron tayong pagbabasehan. Mga po, 1,200 to 5,000. Ganun po. Okay, so 1,200 tayo. Ang product is 1,200. So kung ibig sabihin ko may 30% ka doon na commission, naglalaro 'yun ng 1,200 times 30%. That's 360 pesos. Okay. Ito yung ipaparealize ko sa iyo, Sir Jerly, no. Imaginein mo kung ang cost to acquire mo is 300, hindi, siguro. Sa EOB natin, 1,2, no? Kasi, yun yung price ng product, 1,2. So, imaginein mo, kung naglabas ka ng 10,000, tapos sa messenger mo, naka-close ka ng, let's say, 5% na lang. 17 customers, so, sabihin natin, round off mo na yan, 18. Ayan. 21,600 yung revenue mo. Kung makaka-close ka ng 18 customers pag naglabas ka ng 10,000. Ngayon, tingnan mo tong customer acquisition cost mo, 555.56. Ayan mo although positive ka dito, nag 2x ka, no? 2.16x ROAS ka. So 10,000 divided by 18 customers, ayan 18 customers. Ibig sabihin, 555.56 customer acquisition cost mo. Ngayon, kung affiliate marketer ka, tapos ang commission mo is 30%, tingnan mo. Layo. It would cost you 555.56 pesos to acquire a customer, and then you will get 350 pesos as a commission. Talo ka. Gets? Opo. Unless otherwise, merong recurring purchases yun. Okay? Ibig sabihin, bumili ulit sa'yo. Maaring lugi ka sa umpisa, pero pag bumili ulit sa'yo, sa affiliate link mo, panalo ka na. Kasi hindi ka na nag-run ng, hindi ka na nag-effort pa sa kanya para i-acquire siya kasi na-acquire mo siya ng 555.56 eh. Ibig sabihin, nabayaran mo na siya sa ads ng 555.56 as a customer. Ngayon, pag umulit siya bumili sa'yo ng 1,2 on a monthly basis, ayun 1,212, ibig sabihin, let's say ito, January to, tapos ilang days yan? 12 months, no? 12 months, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Delete. Ayan talo ka dito sa unang buwan, January. Ayan talo ka sa unang buwan, pero dahil may recurring purchases, panalo ka doon sa mga susunod na buwan. Meron kang 13,200 na lifetime value sa kanya kung monthly siyang bibili sa'yo. Gets? Opo. So, tingnan mo yung ano na yun. Tingnan mo yung angulo na yun. Kasi kung 30% lang yung product margins mo, ay yung profitability mo, talo ka. Kung once lang siya bibili sa'yo. Okay? Opo. Gets ko na po. Okay. So, yun. So,
importante guys yung numero, no? Hindi basta marunong lang kayo mag-setup ng campaigns tapos hindi niyo naiintindihan yung numero niyo. Ano kayo, mag-isip kayo as a business owner point of view, hindi lang as advertiser or hindi lang basta real estate agent or hindi lang basta e-commerce owner. Alam niyo dapat yung margins ninyo. Kasi kakainin kayo ng cost per purchase nung ads manager ni Facebook to acquire a customer, 'di ba? Pero wala namang problema 'yun kung it would cost katulad nung kay Sir Jomel na sino tong ito si Automotive na ang customer acquisition cost niya is 5,000 pesos or 10,000 pesos. It's okay kasi ang return sa kanya malaki. Pero kung sa'yo, ang customer acquisition cost mo is 550, tapos ang commission rate mo lang is 30%, worth 350, at loss ka. Make sense? Yun. Hopefully marami kayong takeaways ngayon. And si Sir Wendell. Ayun. So yun lang guys. Maraming salamat for attending this lesson. For those of you guys who wants to join the bi-monthly coaching calls, you can anong tawag dito? You can join the digital scientist course, no? And yung mga katanungan niyo po doon, tuloy-tuloy po 'yun. Unlimited coaching na po 'to, lifetime coaching na po siya. And then yung mga updates sa bagong courses, you also get access without paying another payment. And lastly guys, I want you to I'll be asking you a feedback kung kumusta naman, nagustuhan niyo ba, pangit ba yung aking coaching program. I'll be sending it over here. Yung Google form. So you can fill out this Google form. What do you like most about my courses? What needs to be improved? How likely you are going to refer a friend? Don't worry guys kasi anong tawag dito? Anonymous po yung mga responses nyo po dito. Ito yung mga responses ng mga iba. So wala pong pangalan nyo dyan. So kahit i-bash nyo ako dyan, walang problema. So hindi ko nakikita kung kaninong responses. Okay? So yun lang guys. And tanong ko lang din naman guys, mayroong tanong si Nilo. Coach, saan kinuha yung figures? Alin po yung figures? Alin figures po yung tinatanong po niya? Hello, Coach. Yung percentage po, Coach. Percentage Yung sa CVR, yung sa CTR, CPM. Itong mga to? Itong percentage? Yes po. Oh. Ito po yung ideal. Anong tawag dito? Ang tanong mo ba saan ko kinuha? Yes po. Okay. Saan ko kinuha? Nag-enroll din ako sa courses abroad. Okay. So yun yung benchmark na result dapat sa ads. Yes. So pag hindi pa hindi umabot, so it means hindi effective yung ads. Hindi. It's either kung may website ka, ito pa lang CTR hindi applicable sa Messenger Applicable lang to sa may website or landing page. Kapag ang CTR ninyo mababa sa 1 to 2%, may problema yung ads ninyo. Kapag ang CVR nyo, ang conversion rate mo ay mababa sa website, ibig sabihin may problema yung website mo. Ganun lang yon. Ito lang yun. Simple lang. CTR mababa, hindi compelling yung ads mo. Kapag okay naman yung CTR mo, let's say 5%, tapos mababa yung CVR mo, may kinalaman yun sa website mo. O kaya yung landing page mo. Sige po, Coach. Okay? Thank you po. Ngayon, saan ko kinuha tong data na to? Katulad nyo lang din ako, nag-enroll ako, pero hindi dito sa Pilipinas. May mga in-enrollan ako sa US na course. Okay? Actually, worth thousands of pesos yon. Hindi ko nababanggitin kung magkano. But, I'm not charging you thousands of pesos. Ang tanong ko naman sa inyo guys,
Sulit naman ba yung 499 na binayaran nyo? Yeah, let me know in the Yes. chat. Sulit naman ba? Kasi yung calculator lang na yun, it would cost you kung mag-enroll kayo sa course na in-enrollan ko, siguro ubos kayo ng mga 100,000 mahigit. Okay? Kasi sa dami ng course na in-enrollan ko din, baka umubos na ako ng walang 400. 400K. Okay? So pag kinumbine mo lahat yon, I don't know. Baka magkalahati nga eh, I'm not sure. Sa dami kong in-enrollan. So yung 499 ba na yon na binayaran ninyo, sulit naman ba? No? For the 5 days na nag-usap-usap tayo. Okay? So yan, marami naman naka-appreciate. Pero what if doon sa 10499 na course, digital scientist, unlimited coaching na to. Manawa ka na. Every month, meron tayong bi-monthly coaching calls. One-time payment mo lang babayaran. Sulit naman ba yan? Kung sakali. It's up to you. So, kung gusto mo mapa-join bukas doon sa namin, sa bi-monthly coaching calls, you still have time. You still have until tomorrow. So, same pa rin, 7:30 p.m. ang aming bi-monthly coaching calls. Maraming salamat guys, and I'll be anong tawag dito? I'll be seeing you around. Meron naman tayong GC. Meron naman tayong forum. You can ask questions sa forum. Even though after nitong training na to, anong tawag dito? You can still ask questions. So, sasagutin ko pa rin yun kahit na hindi kayo mag-enroll doon sa 10499. You can still ask questions doon sa forum natin. So, I'm trying to give so much value, guys. I'm not just selling courses. I'm trying to give value. Kasi ano ako dun eh. If you give, you will receive. Ganun lang naman yun. Parang parang the art of reciprocity ba yan? Reciprocity. Yung word yan, if I'm tama yung ano. Yes, reciprocity. Nabulol na ako. Ayan. So, yun. Yun lang guys, yung sa feedback, kung mabibigyan niyo ako ng feedback, hindi ako magdadamdam. Hindi ako magagalit sa inyo guys kung quick feedback form. Ayan, hindi po ako balat sibuyas kahit na i-bash niyo po ako diyan sa sa form, walang problema. Pero rin kasi pumapatol din ako sa bashers. Ayun lang guys. Coach, Maraming salamat. permission Yes. to talk po. Lifetime ba yung access namin sa forum? Yes, lifetime access yan. Okay po. Tapos yung course na to, lifetime access to, yung 5-day challenge. Okay po. Okay, Sir Jeric, punta lang kayo sa forum, nandoon po lahat. Yung copy ng Excel file, yung calculator, yung PDF file, nandoon po lahat. Okay, galing mo magturo coach. Maraming salamat po na Junie. Okay, thank you so much guys. I'll be uploading the recording ng video dun sa dashboard po ninyo. And I'll see you around. Thank you so much. Bye-bye.